Now this afternoon, as we continue, ito po ang aking katanungan. Nabasa na ng iba. In your present situation, do you feel your love? Maaaring yung iba nagtanong na, siguro, basta ako, mahal ko ang sarili ko. Basta ako, ginagawa ko yung sa tingin ko tama. But we go to our Christian life. Kahit tayong matagal na tayong nananampalataya sa Panginoon, do we question ourselves sometime that parang hindi ako mahal ng sinuman? Patalastas lang po. Meron akong kaibigan na matagal lang hindi nagkita. This is just a patalastas. Meron daw matagal na akong kaibigan. Oy, Bishi, kamusta ka na? Happy Valentine's Day. Ang saya-saya ko para sa iyo. Balita ko, ikakasal ka na. Tapos si friend pala, ay dalaga. Naisip niya na, paano niya nasabing ikakasal na ako? Hindi ko nga alam kung meron akong boyfriend o meron nagmamahal sa akin. Hindi, kasi balita ko, sa edad mo na yan, dapat kinasal ka na. Tuwan-tuwa pa yung kapatid ko, tuwan-tuwa yung kaibigan. Kasi siguro, ako sa sarili ko, alam ko na mahal ko siya, pero hindi niya alam na mahal niya ako. So, yung katanungan na yun, para bang minsan nasasabi natin na, mahal ko siya, pero hindi niya ako mahal. Hindi ko alam kung mahal niya ako. Wala bang nagtanong sa inyo na gano'n, na you're claiming that you have boyfriend, tapos hindi niya pala alam na boyfriend ka. Magkarelasyon kayo. Ako lang alam nagsabi na mag-shoota na kami, siya pala hindi niya alam. So it's just patalastas lang po yun. Now, sa atin, minsan, alam mo yung, alam mo yung pagka nasa sitwasyon ka, nasa kalagayan ka, medyo mahirap na masabi mo na parang wala na yatang kalutasan yung aking dinadanas. Wala na akong bukas sa tingin ko dahil walang nagmamahal sa akin. Alam mo, ginawa ko ng lahat. Ang hirap ng buhay na dinanas ko. Minsan we ask, is there God? Natatanong natin yan. Maganda itong katanungan na ito, and I would like to give the title of our conversation today. Ang pag-usapan po natin is Book of Romans, verses 5:1-8. And this is the title of our conversation this afternoon. Unmerited Love. Alam mo yung madalas natin itong naririnig sa mga kanta o minsan may nagsasabi sa atin na napakapalad mo dahil may nagmamahal sa'yo. Lalo na yung mga anak, lalo na yung mga magulang na nagbibigay ng pag-ibig, walang kapantay na pag-ibig sa kanilang mga anak, na kahit gaano kapasaway yung mga anak, o tayo minsan bilang isang Kristiyano, kahit gaano tayo kapasaway, nasasabi natin that there is someone who loved us. There is someone who looked after us. Na hindi tayo napapabayaan, hindi tayo, alam mo, yung pinabayaan kung ano man, hindi na tayo iniiwanan. Napakaganda na danasin at damdamin yung pag-ibig na yon, but in return, we have to do our part, sabi nga. Kailangan nating gawin yung ating binigay na pag-ibig sa atin at ibibigay natin sa nagmamahal sa atin. Sa napakaganda at ang atin pong main text is verse 5:8 in the book of Romans. But God, sabay po nating basahin. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Salamat, Lord, sa mga salita niyo. You know, nung una ko pong napakinggan or narinig itong mensahe na ito, itong verse na ito, I ask myself na I don't deserve this love. Kung titingnan ko, ako sa sarili ko po ito sa sarili ko po, na
we grow up, nakilala natin ang Panginoon, mahal natin, itinuro sa atin ng ating mga magulang na magtakot ka, mahalin mo ang Panginoon, lumaki kang may takot sa Panginoon. But meron tayong sarili nating pagpasya at pagsusga. Nasasabi natin, I think nasa tamang direksyon ako, mahal ko ang Panginoon, ginawa ko yung tama. At alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, yun yung nakasanayan natin na mahal tayo ng Panginoon. Along the way. Dami nating nagawa, di ba? Kasalanan. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. But God demonstrated His own love for us while we were still sinners. Kung titingnan natin doon sa title natin, napakaganda pakinggan, dama kaagad natin. Yung pag-ibig na hindi naman tayo karapat-dapat tumanggap, but He gave it to us for free. Kaya kung babalikan natin yung ating natutunan last week, nagagawa nating mahalin ang ating sarili, ang ating kapwa, because He first loved us. Binanggit nga ng Panginoon, ni Pastor Junior, binanggit sa atin na kaya tayo nagmamahal dahil una tayong minahal. Now, in this verse, tingnan natin kung ano ang implikasyon sa atin nitong while we were still sinner, Christ died for us. Pag-aralan po natin. At ito po yung gusto ko na tandaan natin, bawat isa sa atin. Tandaan natin kung meron tayong makukuha, mapupulot. Ang sabi ko po, knowingly seeing God's love for us shows our life's purpose clearly. Ulitin ko po. Knowingly seeing God's love for us shows our life's purpose clearly. Malinaw po sa akin na andyan nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi ko nga, bata pa tayo, may takot na tayo sa Panginoon. Alam natin yung katuruan na mahalin mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon. Maliwanag sa atin, alam natin yun. Lantad sa atin yun, ika nga. Kaya lang, sabi ko knowingly, dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Does that mean na gawin natin yung ating gusto? Does that mean na I am free to do what I want to do because there's somebody who loved us and looked after me? Ngayon malalaman natin kung anong purpose natin sa buhay natin bilang mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. Maliwanag sa atin kung talagang nakikita, intentionally natin nakikita na, Lord, mahal mo ako. Are we there? Andiyan pa ba kayo? Seryoso tayong lahat? Seryoso tayong lahat dahil ba sa hindi naman masyadong namnam yung statement na ito? Knowingly seeing God's love for us shows our life's purpose clearly. Maliwanag sa atin kung ano ba talaga ang buhay natin dito bilang mananampalataya, dito sa mundo. Dito sa ating ginagalawan na maraming trials, maraming struggles in life. Maraming mga katanungan. Napakaraming bagay na minsan hindi natin. Pero kagaya na aking statement, titingnan talaga natin, intention or aware ka na nakikita mo yung pag-ibig ng Panginoon. The purpose of this life is napaka-hopeful, napakaganda, napakaliwanag that behind the clouds, nga sabi na, there is a rainbow. Dumanas ka man ng anumang dinadanas mo sa ngayon, the love of God is always on us. Ang sabi po sa verse 1, chapter 5 ng ating buong text. Therefore, since you have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
through whom we have access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Therefore, lagi nating naririnig yung salitang therefore. Meron pong nangyayari. Kung bakit you have been justified through faith. Through faith. Ang nangyari kay Abraham, paano siya naging righteous? Paano siya naging makatuwid sa Panginoon? Ano bang istorya kung paano naging righteous si Abraham? Because of his faith. Naniwala siya kahit na ialay niya yung kanyang anak, he did. Because he believed in God. Si Haring David, paano siya naging right after the heart of God kahit sa marami niyang kasalanan? Dahil andun he was justified by his faith. Oh. Kaya nga minsan, kung may isip natin na, paano kaya kung iisipin ko yung aking mga ginagawa? Lord, hindi ko deserve yung pag-ibig mo. I myself is not worthy to stand in front of you if there is no God who loves me. Through faith. Sabi sa book of Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith. Hindi sa sarili nating kakayanan, hindi sa lahat ng nating nagagawa, or walang credit sa atin. Walang dapat ang gagaling sa atin, but it is the grace of God. Which is, yun nga, hindi tayo deserving, but because He loved us, because of what He has done. I mean, through whom we have access by faith into His grace, in which we can stand now. Dito tayo, sa ating buhay sa ngayon, bilang mananampalataya. For those who have not been believed in God, encouraging all of you, sa mga nanonood sa atin. Ang sabi nila na, ganun ba kasimple ang buhay Kristiyano, maniniwala ka lang at tatanggapin mo ang Panginoon mo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ligtas na ako. Malalaman at makikita natin in the following verse kung paano. Nakaranas na tayo. Ito na yung dinadanas natin ngayon. And we boast in the hope of the glory of God. Nagmamalaki na tayo. Nakikita natin na, Lord, I am proud na ikaw ang malululhati sa anuman ang aking dinadanas ngayon, Lord, dahil binigyan mo, Panginoon, ng karapatan. Binigyan mo, sinakop mo ako, Lord, sa iyong pamilya. I will glorify you, Lord. Yan ang pag-asa na hindi ninuman maalis sa akin. Dahil ang pag-asa ko ay nasa iyo. Saan nakatuon yung pag-asa natin, ang karamihan? Sa ating mga positions in life, sa trabaho natin, mababanggit ko rin mamaya. You know that hope na talagang nilagay natin sa Panginoon? Kailanman, kung ano man ang klase na dinadanas natin, that hope never fades. Not only so, but we glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. I think some of us, it is memory verse. Not only so, hindi lang, but we also glory in suffering. Tayo kaya nga sa ating dinadanas, na bawat testimony ng ninuman, ang hirap-hirap na nga ng buhay ko. Tama lang, nadanasin natin yan. Pinapahintulutan ng Panginoon na dinadanas natin ang anumang klaseng dinadanas natin. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon.
may itinuturo at may ibig siyang ipagawa sa atin. Kaya tayo dumadanas ng anumang class. It is a basic for us. I think alam na natin ito eh. That pagka tayo naghihirap, kagaya ng sinasabi, natututunan or nagpo-produce ito sa atin ng perseverance. Nagpapatuloy tayo na kahit mahirap, magpapatuloy ako sa buhay ko. Maraming wise. Bakit Lord? Why? Dinanas ko ito. And that perseverance, character. Ngayon, itong character na yan. Alam mo, as we serve God, as we serve Him, truly from our heart, nagpapatuloy na nagagawa yung sa mga aralan natin na andyan yan eh. While nabanggit kanina ni Pastor na yung kung busog na busog yung ating buhay spiritual, yung ating karakter nagdi-develop na dahil busog yung ating buhay spiritual, nagiging malakas yung ating physical na katawan at naipapamuhay natin yung nais ng Panginoon sa atin, na ipamuhay natin, yung karakter natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Hope. We have that hope. We set that to the Lord. Amen? And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Itong text na to, sabi ko nga, napaka-liwanag kung paano. So in the first 5 verses, sinasabi kung ano yung ginagawa natin, ano yung response natin, kung ano yung pananampalataya natin sa Panginoon. Because of that Spirit that is within us. Na alam mo yung pag-asa natin na hindi tayo mapapahiya. Yun yung pinansalita ng Panginoon. Ang ating pag-asa na nakatuon sa Panginoon, kailanman hindi tayo ilalagay sa alanganin. Because our God is everything. Siya yung ating lahat eh. Kung titingnan niyo ako, kung tinitigan niyo ako ngayon, sabihin niyo siguro, Brad, parang matagal na beses, maraming beses ko nang napakinggan na yan. Yung mga salita na yan na sinasabi mo, binabanggit mo, mag-research ka naman ng malalim. But minsan, yung salita ng Panginoon, kaya nga sabi ko doon sa ating statement, knowingly saying God's love for us shows a purpose life clearly. Life's purpose. Magiging maliwanag sa atin yung purpose natin kung talagang tinitingnan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Knowing it. Knowingly saying. Yun yung minsan mahirap sa atin, kaya tayo nasasabi na hindi ako nakaranas ng totoong pag-ibig. Kasi minsan na-overlook natin. Hindi natin nakikita talagang parang dumaan lang sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Yes, Lord, I love you. But bumabalik ka sa sarili mong mga desisyon sa buhay na yun nga, napakahirap intindihin kung minsan. But salamat sa Santong Espiritu na binigay sa atin ng Panginoon. Yun tayo kumukuha ng hugot. Doon tayo kumukuha ng lakas. This Holy Spirit that always reminds us kung ano at dapat nating pagtuunan ng pag-asa. Lord, Ikaw ang aking Diyos. Sa mga salita niyo na sa aking nababasa, nagpapaalala sa akin. Thank you, Lord.
From that word alone, kung mahal ka ng Panginoon at hindi mo nakita, minsan nga, sa magkarelasyon, sasabihin na, mahal kita. Pero yung nagsabi, labas ilong, mahal kita. Kung doon lang sa salita na iyon, sasabihin mo na, oh, I love you too. Kasi sa atin na tumanggap nung salita na iyon, na tingnan nating mabuti. Nasuri natin yung how sincere o how true yung sabi niya sa pag-ibig na yun. Ganun ang Panginoon na pinakita sa atin. Ganun ang Diyos na tinuro pinakita niya talaga sa atin na ano man ang kalagayan mo, saan ka man ngayon, mahal kita. At kung medyo naguguluhan ka at hindi pa maliwanag sa'yo, dumadanas ka ng medyo alanganin sa buhay mo, the Holy Spirit, I will give you that will remind you. And verse 6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, somewhat might possibly dare to die. Ito na ngayon. Naturuan na tayo, meron na tayong pag-asa, meron na tayong karakter, meron tayong pagtatagumpay. This part, noong tayo ay may kahinaan, mahina tayo sa sitwasyon na yon. Nakita natin na I am hopeless. But Christ died at the right time. Kung tayo ay mahina, andyan ang Panginoon. Christ died for the ungodly. We are one of those ungodly. Nakita natin na Panginoon, minsan sabi ko ba na wala na akong takot sa iyo because of our situation. Napunta tayo sa pagkakamali dahil inalis sa atin yung banal na espiritu sa atin. But we do it on our way, on our own way. Iging ungodly tayo nun dahil sa sarili natin. Subalit tinubos ka pa rin ng Panginoon. Inibig ka pa rin ng Panginoon. Sa kabila ng iyong pagkakasala, sa kabila ng ating mga maling desisyon sa buhay, God is there. When I was reading this, sabi, very truly, will anyone die for a righteous person? Though for a good person, someone might possibly dare to die. Yun ngang inaaral ko, sabi ko, karamihan sa atin, siguro, kung meron man, kilalang tao, or mayaman na tao, halimbawa lang, merong isang mayaman na tao, at nagsasabi na, nasa ano na siya, yung bang taning ng kanyang buhay, at ang makakapagligtas lang, isasalinan siya ng something organ, galing sa kung ano man. Yung tao na yun siguro is, sige, ako na lang ang maging donor para mabuhay lang siya at magbigay pa ng marami pang matutulungan itong tao na to kasi mayaman siya. Marami siyang magagawa pa sa buhay na siya. Maaaring pwedeng gawin yun. Pero kung yung isang pasyente, halimbawa, yung isang pasyente o isang tao, na ultimong tao lang din. Meron pang magsasabi na, o sige, bigay ko na lang yung aking isang kidney or yung kalahati ng aking puso. Hindi, wala pong ganun. Wala pong kalahating puso. Ibibigay ko lang yung isang organ ko para lang just to make him survive. Maaaring ganun. Sa ating pananaw, mahirap gawin na yung bang ibigay mo yung sarili mo para lang sa ikakalawig ng buhay ng isang tao. Ikalalawig ng kanyang buhay or naintindihan niyo yung aking yung aking halimbawa. Ay walang nag-agree. Okay po. So,
Yun nga, Christ died for the ungodly. Tapos very rarely will anyone die for a righteous person. Yun nga, kung kapitbahay natin, mabuting tao, ginagawa natin yung mga sakripisyo na, ay kasi mabait naman yan, sige, tulungan natin o bigyan natin ng sa amin. Sa amin po, baha po sa amin. Ay, yun sila, ay kawawa naman, alam mo, damihan mo ng damihan mo ng, ngayong, relief, damihan mo, dublihin mo yung relief, kaya mabait man yan. Pero pag ikaw yung kapitbahay na medyo marites, ay, tingnan natin, nasa listahan ba yan? Magdadalawang isip pa tayong magbigay. Magdadalawang isip pa tayong gumawa ng mabuti doon sa tao na medyo, nung isang araw, ha? Pero ang Panginoon hindi namimili. Kahit gaano kalalim yung ating kasalanan, ang Panginoon ay pantay ang paningin sa bawat isa sa atin. Kung ating susuriin ang ating sarili, alam niyo, yung unmerited love na yan, masasabi talaga natin na, Lord, pwede bang tumanggi sa pag-ibig na yan? Because really, I don't deserve. As titingnan natin din ngayon sa sarili natin, na yung mga minsan tumatakbo sa kaisipan natin, na kung hindi ka mabuti sa akin, kung hindi mo tanggap yung pag-uugali ko, bahala ka. Minsan pinupost pa natin sa mga ating social media yung mga ganyan. Yun nga, kung titingnan natin yung level ng pag-ibig ng Panginoon sa atin at i-apply natin sa buhay, napakalayo sa buhay natin. Na hindi ka lang inimikan ng ating kasabayan sa bus, parang nasira na kaagad yung timpla mo. Where is the love of God? Now, let's go to our text. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Meron po akong nakausap patungkol sa verse na ito. Alam mo ang sagot niya sa akin? Alam mo, kaya dahil maraming makasalanang tao, kaya maraming gumagawa ng kamalian, kaya maraming mga kriminal or mga basta hindi sila natatakot sa batas. Dahil yan sa salita ng Panginoon na yan. This is not a license for us to do sins. Itong salita ng Panginoon na ito, hindi ito nagbibigay sa atin ng right to do what we think is right. Na dahil ba, kahit makasalanan ako, mamahalin ako ng Panginoon, I will do some adultery. Lahat gagawin ko. Dahil, ganun ang Panginoon ko mamahalin pa rin ako kahit anong kasalanan ang gagawin ko. Pagpapatuloy ko, dito ako masaya, dito ako sa tingin ko, dito ako nagiging fulfill in my life, sabi ba natin. I realize na wala talaga sa ating sariling pagpapasya kung titingnan natin ang buhay na ito. Ano pong purpose natin sa buhay na ito? Magpakasaya dito sa mundo? Gawin ng lahat nating gustong gawin dahil at the end of the day, isang tawag ko lang sa Panginoon, Lord, save me. Sabi pa natin, taas noo pa nating sinasabi na, Panginoon, iligtas mo ako, patawarin mo ako sa kasalanan. Kung paano tayo nanalangin, ang panalangin natin is demanding God what we want sa buhay natin. Inuutusan natin ng Panginoon. Habang tayo ay may kalakasan. Sabi nga, ano bang sadya natin dito sa buhay na ito? Ano bang sadya natin dito sa ating, bakit ba tayo nagkikita-kita? Kaya nga minsan pagka naisip ko na, matagal na akong Kristiyano. Ako ba ang nakikitaan ng pagbabago? O dapat, dahil matanda na ako, naninilbihan sa Panginoon, dapat nakikita niyo ako. Na mature na ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Yun ba ang nakikita natin? Because
ah, alam ko na mamahalin ako ng Panginoon. Ano ba, bakit ba tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Bakit natin ginagawang pumunta ng ganitong klaseng gawain? To boost na marami tayong alam? Isang criteria na Kristiyano ako, lagi ako nasa simbahan without evaluating yourself kung ano na ang katayuan mo. Kung ano ang impluensya na ipapakita mo. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay pinakita niya sa atin samantalang tayo ay nakakasala. Ito ba ang lisensya para sa atin para maging malaya sa lahat ng ating ginagawa? Minsan lang nasasabi natin na, bakit ba? Malaya naman ako. Buhay ko to. Kung titingnan natin, kahit sa mga anak, ilalagay natin yung kalagayan natin bilang anak. Ganyan ka ba makasagot-sagot sa magulang mo? Kasalanan niyo. Binuhay niyo ako sa mundong ito. Responsibilidad niyo na turuan na i-provide niyo ako. Ganun ba ang kaisipan natin? Bilang isang kapatid, mahal ka ng nanay natin? Mahal din naman ako ng magulang natin. Minsan, doon pa yung mga argumento natin na out of our personal ideas na hindi natin nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin talagang tinignan, maliwanag ang pag-ibig na Diyos na binigay sa atin. Hindi natin masyadong pinibigyan ng halaga kung ano ang purpose natin in our lives. Go lang. Pasaya ako sa ginagawa ko. Minsan nga, sa tagal natin na nagpapagamit sa Panginoon, ako personally, I admit na minsan, para bang, okay lang siguro. Okay lang siguro na gawin ko to. Dahil mahal naman ako ng Panginoon. Come to think, brothers and sisters. Tingnan natin mabuti kung ano ang Panginoon sa atin. Ang sabi po sa 1 Peter, for Christ also suffered for sins, the righteous to the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Kapatid, alam natin ang ginawa ng Panginoon. Alam natin yung dinanas ng Panginoon na hirap. Hindi tayo deserve doon. So bakit pa kailangan pang gawin ng Panginoon na ipako siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan? Dahil nag-clubbing ako, naggumagawa ako ng mga bagay na makamundo, okay lang yan. Ay itatakpan ko muna yung isang mata ko para hindi ko masyadong makita yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ano man yung ginawa mo, Lord, choice mo yan. Ako, bakit mo kasi ako nilikha? Ganito ako. Alam mo yung ganong klaseng pag-iisip natin? Take it out in our mindset. Give back to what He deserved. This is ang aking statement. We glorify God when we live His love for us daily. Napapapurihan natin ang Panginoon kung ipinapamuhay natin ang pag-ibig niya sa atin araw-araw. Alam mo, hindi mo naiisipin na gumawa ka ng mga maling bagay. Kasi ang purpose naman natin sa buhay natin is we give glory to the Lord. Sa lahat, pinakamaliit na bagay na ginagawa natin
ay ang papapurihan, bigyan ng kaluwalhatian ng ating Diyos kung tutuusin. But tayo ay tao lang. Hindi po yun. Kaya nga, we were justified by faith. We were justified by faith. Hindi natin sinasabi na, ay, tao lang ako. Hindi ko talaga kayang iwasan yung aking makalamang pag-iisip. Tingnan mo, kapatid. Tingnan mo, kapatid. We glorify God when we live His love for us daily. Ang purpose natin is sa ating leadership, lahat ng membro na yata sa atin is alam itong ginagawa natin. Kaya tayo nagpapasakop sa Panginoon. Kaya tayo nag-aaral ng mga salita ng Panginoon is to give Him glory. Amen? Ipamuhay natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin araw-araw para ma-deserve natin. Ay, hindi naman. Hindi rin natin. Baka kasi mag-boast tayo, alam mo ako, lahat ng bakwal kainin, hindi ko na kinain. Lahat ng service, attendee ako palagi, present ako. Lahat ng sa tingin, ang sabi sa akin, ito maganda, ito maganda. Ginawa ko na yun, perfect ako. Makatotohanang Kristiyano ako dahil nagawa ko yung mga bagay. There are some sects kasi, may mga denomination na para bang ini-impose nila yung mga dapat gawin, dapat hindi gawin. Dahil, yun ba? Naalala niyo yung ating natutunan last week? Kung paano, sa dinami-dami ng kautusan, walang sinuman ang nakakatupad, walang nakakagawa. Wala. So, dahil sa pag-ibig ng Panginoon. At muli, babalik ko yung question. Sa sitwasyon natin ngayon, do you feel that you are loved? Amen? Amen? Kumbinsido ang iba. Paano dito sa side na to? Do you feel that you are loved? Praise the Lord. Ako mismo sa sarili ko, ang sabi ko, Lord, I have committed many mistakes. But thank you for your love. Na kahit papaano, alam mo, yun nga, there's a character na bubuo kasi sa atin kung talagang titingnan natin yung pag-ibig ng Diyos. Lord, ang dami kong kasalanan. Ang dami kong bagay na hindi dapat ginagawa. Subalit mahal mo ako, Panginoon. Naiisip ko na meron man akong nagawang desisyon, hakbang, whatever it is. Mahal mo ako, Lord. May isa pa sabi pa natin na, mahal kita, Lord, pero ito yung kahinaan ko. Take it from our mindset. Titigan mo kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Sadyain mo na yung pag-ibig na yun ang naglalagay sa iyo sa sitwasyon na yan. Meron ka mang regrets in life, that is part of His discipline. Meron ka mang nadaranasan, part of our lives. But our purpose is to give Him glory sa buhay natin. Kahit maliit na bagay na ginagawa natin. Pag naisip mo na mali ito, you go back to the Lord, masasabi natin na, your love, oh God, really is my life. Ikaw, Panginoon, ang luluwalhatiin ko sa buhay. Yung ating OPM, knowingly seeing God's love for us shows our life's purpose daily. Ito po yung aking encouragement sa atin. Madalas nating naririnig. Madalas talaga nating naririnig. It's just an encouragement. Sabihin ko lang just. Baka kasi sa iba, bago pa to. God loves you. Bago sa pandinig nyo yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, God loves you.
Mahal ka ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang dinadanas mo, yung mga conviction sa isipan mo ngayon kung bakit mo nagawa yung mga bagay na iyon, kung bakit mo nagawa yung mga desisyon na iyon, kung bakit mo naisip na para bang may binabalak ka sa iyong kapwa. Kapatid, kaibigan, ano man ang kalagayan mo sa ngayon, if you come to the Word of God, if you see the love of God clearly, sadyain mo talagang titigan mo, tingnan mo ang pag-ibig ng Panginoon, unti-unti, mabubura yung mga kaisipan na yan, mababago yung pagnanaw natin sa buhay kung titingnan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Maraming salamat po.